Good afternoon mga kababayan, this is Chan sa Magsasakanggala. Gusto ko lang magbigay ng reaction kay ma'am, no? Napanood ko yung video ni ma'am. Foul talaga, below the belt talaga yung mga sinabi niya na masakit talaga yon. Tsaka nasa rules yan nasa rules ng DepEd yan na kung paano ang proper handling ng mga estudyante na ganito. Pero alam nyo ba na mahirap maging teacher? Yes, napakahirap. Ako experience ko, nagturo ako sa kinder, nagturo ako sa elementary, nagturo ako sa high school. So, mahigit siguro 5 taon. And then, nagturo pa ako sa college. Yes, mga 5 taon din nagturo ako sa college. Napakahirap maging teacher. Ang pinakamahirap turuan sa lahat, high school. Grabe, nandyan na halos lahat ng makukulit. Makukulit talagang pag wala kang pasensya, mauubos. So, yung sa nakikita ko kay ma'am, to majority to, majority tong nararanasan ng mga teacher. Anxiety, number 1 yan. Stress, depress, lahat yan nandyan. Maghahalo-halo yun sa utak nila. Grabe ang trabaho ng mga teacher. Grabe yan. Akala nyo bakasyon, sarap buhay sila. Okay lang, sinasabi natin na teacher, okay yung teacher pag bakasyon may sahod. Totoo yun, may sahod yun. Pero alam nyo ba, akala nyo ba nagpapahinga yung mga yan? Hindi nagpapahinga yan. Sa bakasyon niya may mga seminar pa yan. Akala nyo, ang daming trabaho niyan. Sabado at Linggo, akala nyo nagpapahinga, hindi. Gumagawa ng kung ano-anong mga kailangan nilang gawin yan. Napakahirap maging teacher. So, yung sinasabi nilang tanggalin sa serbisyo si ma'am, para sa akin hindi niya deserve. Siguro kailangan lang niya ng disciplinary action. Hanggat maaari, pagpahingan nyo mo ng 1 buwan. No? So, kailangan din ng mga teacher ng pahinga. Ano yan? Dalawa ang sa mga teacher, yung mental stress tsaka yung physical stress. Napakahirap niyan pagsamahin. Mental pa lang, grabe. Kapag stress ang mental mo, buong katawan mo stress, alam niyo yan, mapagod ka rin. So, naalala ko nung grade 2 yata ako nun. Kasi batang 80s ako eh. Kapag na-late kami, mahigpit ang teacher namin noon. Pag na-late kami, principal namin noon, pilahin kami sa flagpole. Kaganon mo yung kamay mo. Paluin kami ng stick. Totoo yan. Kung may nanonood ng mga classmate ko noon nung elementary pa kami, comment nyo. Alam niya kung sino yung teacher natin yan. Paluin kami ng stick noon. Tapos, gaganonin pa yung namin. Sakit noon. Pero dahil doon, natuto kami, naging mabuting tao kami. What I'm trying to say is, napupuno din yung teacher, no? Lalo yung mga emosyon nila. Yung mga bata kasi hindi pare-parehas yan. May mga magagaling na mga magulang na ma-manage nila yung behavior ng anak nila, napapalaki nila ng tama. Pero may mga magulang din na namimiss nila yung kung paano i-handle yung mga bata na to. And then ang bagsak doon sa school, ang hirap, kala nyo ba? Lalo pag nagsabay-sabay ang makukulit na ako. Kaya saludo ako sa mga teacher na umaabot na ng mga pa-retire na 60 years old. Grabe dedication yan, grabe ang dedikasyon yan sa pagiging teacher. Yun talaga, mga solid talaga yung mga yan. So kung may mag-asawa, ang asawa ko rin sa DepEd noon, pares kaming teacher nga, hindi rin talaga na namin yung anak namin, hindi na namin monitor yung paglaki. Sabado at Linggo nandun kami sa bahay, pero hindi kami nag-uusap-usap kasi pare-pares kami may mga paperworks eh. So, alis kami ng umaga, pasok din yung mga bata. Pag uwi, ganun ng paulit-ulit yung buhay, nakakapagod. Yung naranasan pa namin, sobrang stress namin. Konting kibot lang. Yung nagtatalo kami. ikaw na magsaing. Pagod ako. Parang ganun. So, reality yun. Alam ng mga may asawang teacher yan. Alam ng mga teacher yan. Napakahirap maging teacher. Kaya, kami bilang mag-asawa, hanggat maaari, pinupuro namin yung ugali ng mga anak namin. Yung talagang tinutulungan namin sila na maging mabuting tao, maging mabuti sa teacher, sa ibang classmates niya. So malaking ambag yun bilang magulang, at malaking ambag yun sa mga teacher na mabawas-bawasan yung makukulit na estudyante. Kaya yung sinasabi nilang deserve na matanggalan ng trabaho si ma'am, hindi, para sa akin hindi. Para sa akin kasi kami, may experience kami sa pagtuturo. Para sa amin, ang deserve lang ni ma'am is disciplinary action. Pagpahingayin mo na siguro ng 1 buwan. Sa ngayon, sigurado, na yan, dumaranas na yan si ma'am ng depression. Lalo pa, napakaming binabash. Tapos,
sa trabaho mo, nandiyan na yung toxic yung co-teacher mo, toxic yung toxic yung mga parents ng estudyante mo, toxic yung principal nyo, maraming problema, ang daming ano. So sana pagbigyan pa sana si ma'am ng second chance. Deserve, tao tayo eh. Nandiyan na yung, alam niyo naman 'di ba, pag napuno tayo, bigla-bigla na lang tayong sisigaw, 'di ba? Danas niyo 'yun. Lalo pa yung teacher, ilang estudyante niyan sa public pa. Drug ka talaga diyan. Kuwawa ka talaga diyan. Tapos ngayon pa yung rules ng DepEd, 'di ba? Napakalayo sa mga batang 80s. Napakalayo sa ngayon. Kantiin mo lang konting bata tapos ka. Yari ka, hindi ka gaya noon talagang winawas-iwas pa yung tenga natin talaga. Tapos pinapalo pa talaga tayo ng mga teacher natin. Pero salamat pa rin ako sa kanila, mga teacher ko. Salamat tayo sa kanila. So yun lang naman. Ang saloobin ko, hindi nyo deserve matanggalan ng trabaho, deserve nyo ng second chance, deserve nyo ng disciplinary action lang muna. Pagpahingin lang muna natin si ma'am, unawain natin, mahirap maging teacher. So yun lang po, salamat.